Hello po, good morning mga karamay. Ayan, kumusta na po kayo? Sana nasa maayos kayong kalagayan tulad ni Tita Emmy. Ayan, atin pong ipagpapatuloy ang istorya ng buhay ni Tita Emmy. Ayan, sana po ipatuloy at patuloy niyo pong subaybayan ang buhay ni Tita, kung anong nangyari sa kanyang buhay. Ayan, salamat po sa inyong pagsubaybay. Pa-like and share naman po hanggang sa makarating po kayo sa bell. Sana po ipasubscribe. Thank you very much po sa inyong lahat, mga kaibigan. Ang kwento ng buhay ni Tita Emmy, buhay noong bata pa at ang buhay ng aking pagpasok sa eskwela, sa eskwelahan, hanggang sa naka-graduate. Buhay na pumasok ng walang kain, walang baon at walang pamasahe. Hanggang sa mag-asawa, nagkaanak, hirap sa panganak, pag-uwi ng probinsya at sa araw-araw na kawalan. Iyan po ang buhay ni Tita Emmy. At muling pagbabalik sa Maynila. Ano ang mangyayari sa pagbabalik ko sa Maynila na nagmula sa pagbebenta ng damit at mga kung ano-anong bagay. Ayan. Muling pabangon upang linisin ang damit na nagkadulas-dulas sa putik. At nililinis lagi ang kanyang damit pagbangon. Ayan po ang buhay ni Tita Emmy nung kanyang pagluwas ng Maynila na para makita po ang kanyang na maalam na kapatid. Ayan po. Pero po ako'y nakaakyat na rin ng barko sa mga oras na iyon. Ang tagal nga lang po na nakaakyat, pagdamag, nagutom, pero okay lang po yun. Habang tumatakbo po ang barko papuntang Maynila, pumasok po sa isip ko dahil sa kasabikan na makabalik ng Maynila, bumalik po sa aking alaala ang ginawa ng kuya ko na hindi ko nadadatnan sa Maynila. Yun po, siya po ang nakiusap sa mga magulang ko na gawaan ng paraan kung paano ako makabalik ng Maynila. Naibenta nga po nila yung aming kusina, yung mga kahoy at yero para lang maipadala sa akin. Ngunit ganun pa man, hindi pa rin po ako nakabalik ng Maynila sa mga oras na iyon. Hindi po talaga ako nakaraos ng mga panahong iyon. Ganon ang nangyari sa akin. Kaya po yung asawa ko, napilitan po siyang mag-agency papunta ng Maynila. Nagpaiwan na po ako. Pero yun nga, sa kasawiyang palad, na maalam po yung kuya ko, nakatanggap po ako ng telegrama na yung araw ng December 29, yun din po ang araw ng kanyang paglibing. Sabi po ng sa telegrama. Ganun pa man, on the way na ang barko papuntang Maynila. Kaya masayang-masaya rin po ako na makakarating na ako ng Maynila, wala nang aawat. Sa pamasahin naman po, yun nga po, ang pera ko ay 65 pesos. Dahil mabuti po ang Panginoon, siya po ay nakagawa rin po ng paraan. Yun po ang pamasahe ay 62 pesos lang po. Kaya may natira po akong 3 piso sa aking perang napagbentahan ng aming gamit. Yung gamit po ng anak kong ilang konti, yung gamit ko po at gamit ng asawa ko. Binenta po namin. Kasama na po yung termos na pinag-iinitan ko ng tubig na inilalagay ko po doon yung tubig na mainit para sa pagligo ng aking anak. Kasi po sa probinsya ay malamig. Kaya pinag-iinit ko po siya ng tubig para magamit po niya sa paglinis ng kanyang katawan, pagligo, ganun. Nang ako naman po ay makarating ng Maynila, tuwang-tuwa na po ako. Dumunggo po yung barko ng 2:00 na madaling araw sa Maynila. Yung pa ako po'y kinikiliti na, gustong-gusto ko na pong bumaba. Talagang gustong-gusto ko na pong bumaba. Pero po, ang nangyari, may nag-ikot.
Sinabi po na sa lahat ng pasahero walang bababa dahil madaling araw pa, wala pang tao sa baba, sabing ganyan, wala pa talagang mga halos wala pang sasakyan, sabing ganyan. Kaya para sa safety daw po namin walang bababa, sabing ganyan. Nung matapos pong mag-announce na walang bababa, dali-dali kong inligpit yung aking mga gamit. Sabi ko, ako'y bababa na, talagang hindi na po ako talaga makapakali. Bababa na po ako talaga. Sabi ko dito sa Maynila, medyo kabisado ka na po dahil silang Maynila nga po ako. Bababa na po ako, sabi kong ganyan. Bababa na, wala makapigil. Sabi nung katabi ko, ano ginagawa mo, Tay? Aba, bababa na po ako, sabi kong ganyan. Hindi na po ako mapapigil, talagang bababa po ako. Dahil naiayos naman po ang andamyo, yung mga nagtatrabaho sa loob ng barko, yung iba po'y bumaba na, kaya may andamyo na po. Bumaba na rin po ako nung matapos pong mag-announce. Nailigpit po yung gamit namin mag-inay. Bumaba na po ako, hindi na po talaga ako nagpapigil. Sa awa naman po ng Diyos hindi naman po kalayuan, nakakita na po ako ng taxi. Lumapit na po ako at sinabi ko na, ako'y sasakay nga po. Yung sabi, saan ang punta mo? Sabing ganyan. Mandaluyong po, sabi kong ganyan. Isinakay naman po ako at tinanong ko po muna bago ako sumakay dahil hindi raw niya po ibababa ang plug. Sinisingil po niya ako ng 15 pesos. 15 pesos lang po simula Pierre hanggang Mandaluyong ng araw na yun. Nung araw na yun. Yun nga po. Ayan, di ako po'y bumaba. Sumakay. Di pagsakay ko po habang tumatakbo yung taxi, naku, papaano ito? Ang aking pera, 3 piso. Nakakahiya naman dito sa taxi driver, sabi kong ganyan. Pero siguro ito yung mapapakaisapan ko naman po, sabi kong ganyan. Sige po ang takbo ng taxi. Pagdating po dun sa tinuro kong lugar, dito na lang po ako, sabi kong ganyan. Bigla po akong bumaba, sabi kong ganyan. Mama, pwede po bang mahintay ninyo ako kahit sandali lang po? Papasok lang po ako dyan sa looban na yan at hihingi po ako ng pera sa nanay ko. Pambayad ko sa inyo kasi meron po akong pera dito, sa totoo lang 3 piso. Sabi kong ganyan, kulang po. Sabi ko kung pwede po sana'y mahintay nyo lang ako. Sandali lang po ako, hihingi lang po ako ng pera sa nanay ko o kaya sa mga kapatid ko. Sabi kong ganyan. Di nagdalawang isip po yung taxi driver. Sabi niya kung pwede mong iwanan yung iyong bag. Naisip ko naman po kung iiwanan ko yung bag at umalis po siya. Wala nang isusot yung aking anak. Sabi ko, Mama, wag na po kayo mag-alala. Sandali lang po ako. Sabi kong ganyan. Hihingi lang po ako ng sorry po. Hihingi lang po ako ng pambayad sa nanay ko. Pumayag naman po yung taxi driver. Nakita naman po niya siguro na sige na nga, siguro talagang nakita niyang wala akong pambayad sa kanya. Sige, sabi niya, hihintayin kita rito. Sabi ko, sige po, marami pong salamat. Tumakbo po ako papasok. Tapos dahil sa kasabikan na makita ko po ang mga magulang ko at saka yung mga kapatid ko. At iniisip ko po baka hinintay nila bago ako dumating para mailibing yung aking kapatid. Ayun po. Katok po ako ng katok kasi kahit paano po, meron pong maliit na gate ginawa ang tatay ko sa yero at kahoy lamang po. Kinatok ko po ng kinatok yun. Sabi ko, Nay, si Emmy po ito. Sabi po ng nanay ko, aba, hindi magising yung kapitbahay. Sabing ganyan, sobrang tulog. Sabi niya, sige, katukin mo pat, magigising na yan. Sabi ko, Nay, si Emmy po ito, Nay. Sabi kong ganyan. Bumaba po yung pangalawa sa panganay ng aking kapatid. Sabing ganyan. Bumaba po siya at sinabing, si Emmy yun, si Emmy. Sabi niya ganun yung boses niya, si Emmy yun. Sabing ganyan. Bumangon ang nanay ko at ang tatay ko mga alas 4 hanggang alas 5 pa po yata yun o alas 3 hanggang ganyan. Hindi ko po masyadong maalala. Basta dumunggo po yung barko yung alas 2 at bumaba na po ako. Ayun po, bumangon sila at binuksan nila ako at sabing ganyan, ay, nang makita po ako, iyak ang nanay ko, iyakan din po yung mga kapatid ko, niyakap nila ako, ganyan.
Yun sa kasabikan po ng nanay ko, sobrang iyak ng iyak, binuhat po yung batang daladala ko. Yun nga yung anak ko, binuhat po ng nanay ko at so sobrang iyak po ng nanay ko, parang naawa rin po ako sa kanya kasi sobra pong iyak. Tapos sabi ng tatay ko, hala, sabi niya, tigil na yan at pakainin mo yung bata, baka gutom na yan. Sabi ng tatay ko, pakainin mo muna bago kayo magkwentuhan. Sabi niya ganun. Sabi ko, tapos sabi ng nanay ko, yun nga, wala na raw ang kuya ko, hindi na nila ako naiintay para mailibing pa kasi hindi nila alam kung kailan ako darating at wala naman po akong pasabi dahil wala pa naman pong telepono nung araw. Sabi ng nanay ko ganyan na hindi namin alam kung may hintay ka pa namin. Sabi niya ngayon, kaya bago magbagong taon, inilibing nila yung kuya ko. Nailibing na po yung kuya ko nung ako'y dumating. Pasyam na nga po nang dumating ako, pasyam na po ng kuya ko. Kaya ganun po ang nangyari. Hanggang sa umubot po ang oras ng alas 7. Ay nay, yung taxi driver, sabi kong ganyan, nangako ako na babayaran ko dahil ang pera ko 3 piso lang. Sabi niya, magkano ba? Sabi ko 15. Binigyan po ako ng pambayad ng nanay ko. Takbo po ako sa labas. Nahiyang-hiya po ako sa taxi driver. Baka sabihin niya, iningganyo ko nga po siya. Yung po, pagdating ko dun sa labas, wala na nga po yung taxi driver. Sabi ko, Diyos ko, kayo na pong bahala sa kanya. Dahil sa iyak ng nanay ko, iyakan ng mga kapatid ko, yung kwento po na wala po sa isip ko na hindi ko sinasadya na meron nga po palang taxi driver na naghihintay sa akin. Hindi ko po talaga yung sinasadya na yung taxi ay hindi ko mabayaran nung mga panahon na yun. Dahil nga po sa ganun ang pagyayari. Sabi kong ganyan, kumain po din ako sa sobrang gutom ko rin. Wala talaga rin sa isip ko na yung nga pong taxi driver ay naghihintay. Pasensya na po siya. Ngayon, ganun po ang nangyari. Yun nga po, dahil naghihintay nga po ako na sabi kong ganyan na nung mga oras na yon yung taxi driver ay hindi ko nga nabayaran. Balik po ako sa bahay. Sabi ko, naku. Tapos sabi po ng nanay ko at tatay ko, sabi niya, papasok na ako, sabi ng nanay ko. Sabi rin ng tatay ko, alis na ako, sabi niya ganun. Ang tatay ko po yung nagtatrabaho sa ninong namin sa kasal. Nagkita po sila ng asawa ko doon. Tinawag po niya ang asawa ko. Nagtaka po ang tatay ko, bakit ito'y nandirito? Sabi, kasi ang tanong po sa akin ng tatay ko, asan ang asawa mo? Sabi ko, naiwan po sa probinsya. Wala po kaming pera para pamasahin ng sabay. Kasi yung ganun po yung usapan namin ng asawa ko. Tinawag niya po yung asawa ko, asan yung asawa mo? Sabi na po naman ng asawa ko, nasa probinsya po, naiwan kasi wala po kaming perang pamasahin ng sabay. Sabi po ng tatay ko, pinaglulukod niyo ako. Sabi nga ng tatay ko, puntahan mo yung asawa mo, nasa bahay na dumating kaninang madaling araw. Pumasok sa isip ng asawa ko na sabi niya ganun, aba, kaninang madaling araw siya dumating, kaninang madaling araw din po, nung madaling araw na yun, dumating din po yung asawa ko sa bahay ng kanyang ate dahil tumakas po siya sa agency. At nagpunta po siya sa bahay ng ninong ko para makapanghiram po ng pera. Maipadala niya po sa akin para maging pamasahe ko pabalik ng Maynila. Sabi niya ganun, hindi daw siya makapaniwala na nandun na ako. Kaya tumakbo po siya pa uwi dun sa bahay ng ate niya at inutusan niya yung ate niya na puntahan mo yung asawa ko, sabi nandun daw sa bahay ng biyanan ko, sabi ng biyanan kong lalaki nandun na raw sa bahay nila, dumating daw kaninang madaling araw. Yun nga po, hinanap ako ng ate niya at sinabi na andun na nga daw po siya sa bahay nila. Ayan, nagkita naman po kaming dalawa. Yun sabi nga niya kanina, kailan ka dumating? Sabi ko kaninang madaling araw. Ako din, kakatakos ko lang. Sabi niya ganun. Nagpunta ako sa bahay ni Ninong para manghiram ng pera. Pero sabi ni tatay, nandiyan ka na. Sabi niya ganun. Pero mga kaibigan ko, ipagpapatuloy ko po itong kwento na ito ay bukas na muli. Maraming pong salamat sa inyo. Pa-like and share naman po and pa-subscribe para makarating po kayo sa bell, para maging updated po kayo sa akin nilalapad. Thank you very much mga kaibigan. Salamat po sa bawat subaybay nyo sa buhay ni Tita Emmy. Ito po ipagpapatuloy ko bukas. Salamat po, bye-bye po. Bye-bye. I love you and I love you all.